Hello guys, good day. So in this video, I'm going to talk about the high order function. High order function. So, ano yung high order function? Ang high order function that can operate on with other function. They can accept other function as arguments or a parameter or return a function. So, ang high order function, pwede silang tumanggap ng function as a parameter and they can also return a function. So, tandaan nyo guys high order function. Ano? Functions that operate on with other functions. It can accept other function as a parameter or return a function. So yan yung meaning ng higher order function. So paano siya? So sa unang definition is they can accept other function as a parameter. So paano yan? Kunyari meron tayong function na high order function na once na tinawag to, i-invoke yung function na yon, or gusto natin tatawagin siya twice. So meron tayong function na function call twice. Tapos sa parameter niya is tatawag ulit tayo ng function. So pwede natin siya tawagin. Yan. So once na itong gawa tayo ulit ng function na para matanggap ng call twice yung function na yun is kunyari hello world function hello world. Once na yan, R5 natin, clear. So tawagin natin call twice. Tapos sa niya, yung parameter niya is tatanggap siya ng function which is hello world. Yan o. So guys, sa JavaScript method, pwede din tayo tumanggap ng function as a parameter. So ito yung high order function. So may isa pang way na tinatawag na high order function pero nagre-return tayo ng function. So paano siya? Kunyari, gagawa tayo ng function na gusto natin mag-return ng function tapos gagamitin natin ulit. So kunyari, isip ako ng function which is gusto ko kasi i-pursue nyo to maigi itong JavaScript subject or itong aralin nyo maging mas magdi-deep knowledge kayo about the JavaScript, lagi nyo madadaanan itong mga high order functions. So meron pa yung kanina pinakita ko is high order function na nagtatanggap siya ng arguments. Tapos ito naman is gusto ko mag-return ng function. So kunyari meron akong gagawa ko ng code na pattern sa JavaScript na tinatawag na factory pattern na gagawa siya ng code or ng function once na-invoke to. So kunyari meron itong in adult, tapos meron num1 is adult, tapos may number, tapos re-return natin kung yung tao na yon or yung in-input natin is adult or hindi. So natin
is greater than or equal to 18. Tapos, and num is equal less than 64. Yan. Tapos, tawagin natin siya. True siya kasi adult siya. Paano kung 17 lang siya? False. So, gusto ko na sa function ko or sa JavaScript code ko na mayroon akong high order function na nagre-return siya, nagagawa na siya ng automatic na dynamic na function na di ko kailangan paulit-ulit na alamin yung between ng adult or ng mga numbers. Kaya gusto ko naman ulit ng function is child. So, return if none is greater than 0 and num is 18. Tapos is child is 5. True. Is 20. False. So, uulit ako ng ulit. So, nag-isip ako na gumawa ako ng pattern na gagawa siya ng function. Na sarili niyang function na mas dynamic dito. Hindi na tayo gagamit ulit niya. Tapos gusto ko naman is senior. Return num is greater than 65 equal to 65 and yan. So, kaya ulit ako ng ulit pero nag-isip ako ng pattern na meron akong function na dynamic dito. So, paano yon? Gusto ko mag-return ng function na magiging dynamic dyan. Kaya gagawa ako ng function make between func. Then, meron tayong dalawang number or parameters which is min and max. Tapos, nun, magre-return tayo ng function. Ito na yung high order function, which is magre-return tayo ng function. Tapos, return num is greater than min, num is greater than max. Yan. So, ganito, pwede na natin siyang tawagin. So, kunyari, sa mga kanina kong example, saan na yun? Yan. So, itong gagawa tayo ng expression, JavaScript expression, function expression, tapos is child. Child is equal to, ano tinawag ko dito? Make between function, tapos and max. Ay, mali. Make between min and ay, di pala. So, geto, kaya pala natin clear. So, gusto kong gumawa ng function na check niya kung itong tao na to is child, senior, or adult. So, gusto ko una na siya is child. Tapos, tapos yung nagawa nating high order function is nagre-return siya ng ng function is kunyari is child is 0 to 18. Clear. Hindi, mali.
is cons is child, make between, yan. So, pwede natin siya tawagin. Ito ba si child is ano? False, di ba? Kasi hindi naman siya 2, 15. So, hindi na natin kailangan siya gumawa ulit ng another function. Mas okay na to, dynamic na to. Ito na yung tinatawag na factory pattern. So, kunyari gagawa naman ako is adult. Tatawagin ko ulit yung make between, tapos 18 to 65. Tapos is adult 50. Diba? Mas dynamic na siya, mas mabilis. Tapos pag print na natin sa is adult, yan lang, lalabas, ipiprint lang, hindi, wala, kasi di natin siya ini-invoke kasi wala siyang open and close parenthesis. So, nire-reference niya lang. Then, sunod naman, gawa tayo ng is senior, make between 65 to 120. Senior 70 or 5 2, diba? So papansin niyo yun guys, yan yung tinatawag na higher order function.